Iniisip ko lang, kasi yung sinasabi natin may hard power, may soft power. Ang sinasabi nila, ang ultimately ang nagpabagsak sa Berlin Wall, sa Iron Curtain na tinatawag din, ay hindi naman daw talaga yung mga missiles ng Amerika at ng Western powers, kundi Levi's, McDonald's, at lahat ng mga soft mechanism, lahat ng mga manifestasyon ng kultura at popular daw na impluensya. Pero kung i-apply po sa sitwasyon natin, meron mo bang gano'n ng China sa atin? Ang tawag doon, sharp power, hindi soft power. Sharp power? Oo, sharp power yun. Yun yung ginagamit nila, yung tools na ginagamit sa soft power, pero hindi para mag-establish ng friendly relations with isang bansa, kagaya ng Pilipinas. Mhm. Yung use of sharp power is para ma-impluensyahan nyo tayo para mag-align tayo sa polisiya na gusto nilang i-adapt natin. Mhm. So yun yung price of sharp power. Sa anong paraan po gagawin yon? Well, sa yung mga reference ko na mga mas expert sa akin dito sa area na to, Chinese political warfare, isang option is using yung gagamitin nila yung economic investments to gain political influence. That's one. Second is yung labanan ng naratibo, which is nakikita natin yan palagi. Yung away emanating from Chinese embassy, inaaway yung mga official natin sa gobyerno. That is propaganda basically. Yung pangatlo, ito yung related dun sa pronouncement ni Secretary Todoro, which is yung ang tawag nun is subnational impeachment. Ang ibig sabihin nun ay bababa sila sa level ng local government para impluwensyahan yung ating mayor at governor. Kung sa tingin nila, alanganin silang makuha yung loob ng central o national government. So dito, nagmamanifesto ito sa tinatawag natin sister city arrangement. Yun. At yung variation na ngayon is yung sister school arrangement. Ibig sabihin, yung isang syudad sa kanila, makikipag-usap sa isang syudad sa atin, tapos magkakaroon sila ng parang agreement. Pero yung agreement na yun, hindi natin alam kung ano yung formal agreement, saka ano yung nakapailalim na under the table agreement na napag-usapan nila doon. Ang nangyayari dito, dahil medyo kulang yung ating oversight from the national level, parang because of yung kakulangan ng supervision, yung ating mga local government units nagkakontak ng sarili nilang foreign policy. Okay. So siguro maaaring kailangan tingnan dito is yung local government code natin kasi masyadong pinalakas natin yung mga LGU. Autonomy. Oo, yung baka tingnan yung aspeto ng foreign policy kung baka masyado na bang kasi pinapayagan yung pinapayagan yung mga LGUs ko ng tama. investment. In terms of investments So nagiging loophole din yun.